At narinig ko pa yung pari na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Senador Rodante Marcolita ng ANC pumalag kay Father Flavi na tinawag na hudas ang 18 senadors na bumuto para ibalik sa Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara. 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pari na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Tama. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin, kung yung halimbawa, yung mawala ng galang kung ano, yung pari na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa ay pumunta siya doon, hindi bilang pari, at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang isang mamamayan Pilipino, okay lang yun eh. Pero para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion, may problema doon din. Yes, ito para kay VP Sara Duterte. Hindi siya makakataka sa impeachment. VP Sara may sumo na. Sinampula na siya sa Senado at hindi siya makakatakas nito. Kahit hindi tuloy ang pagbasa ng Articles of Impeachment, inisyohan pa rin ang writ of summons. The presiding officer, Senate President Chis Escudero, si Vice President Sara Duterte. Wala sa ating bansa si VP Sara. Nasa Malaysia, kasama ang kaniyang pamilya. Personal daw. Sa ilang araw na proceedings, kumbaga sa teleserye, sakto ang iskina, hindi nagdalawang isip ang kamara, kumpiyansa silang tuloy ang kaso, wala daw hahadlang kahit maraming nangyayari sa Senado sa kanilang nangyaring debate. Sa huli, summon is served kahit wala sa ating bansa. Niyutin, ang Senado na ngayon ay impeachment court na opisyal nang naglabas ng writ of summon laban kay VP Sara. Pero ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa loob ng 10 araw, kailangang sagutin ni VP Sara ang lahat ng mga paratang. Hindi pwedeng patatagalin pa at hindi pwedeng iwasan ito. For may kasunod, dahil pagkatapos niyang sumagot, may 5 araw ang prosecutors para sumagot, para gumanti sa legal na paraan. Malulusutan kaya ito ni VP Sara? Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Okay. Nag-react si Senador Rodante Marcolita, isang ANC, kay Father Flavi Villanueva na tinawag niyang mga hudas. Pero, naging double standard yata si Marcolita. Ba't wala siyang reaksyon sa kanyang ministro na si Arnel Tumanan na sa kanilang isinagawa na peace rally daw, rally ng kapayapaan, may binanatan na politiko, tinawag pang laos. Isang politiko, nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. At itong pahayag na ito ni Tumanan, kinopya din yan naalala niyo yung nirepliko ang pahayag ni Marcolita
may sinabi siya na politiko din na congressman na hindi pa umano naging sikat, laos na agad. Pagkatapos, may sinabi siyang congressman na bulaang propeta. Ngayon, nag-react siya sa pare. Tatalakayin natin ito, mga mahal na kapatid, sa pagkakataong ito, samahan ninyo ako. Kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talimong. Inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome. Happy Father's Day sa lahat. At happy solemnity of the Holy Trinity na ipinagdiwang natin, at ito din na aral ay grabing binanatan ng mga ministro ni Felix Manalo. Kaya may mga nagkomento, bakit daw umano kadalasan nating tinitira ang mga ministro sa Iglesia ni Manalo. Hindi naman natin tinitira, sinagot lang natin yung mga pinag-chap-chap nila na mga aklat katoliko. At ngayon, ilalantad pa natin, mga kapatid, bago tayo papasok sa punto por punto. Kung maalala ninyo, yung sabi ni Marcoleta, At narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Senador Dante Marcolita ng ANC pumalag kay Father Flavi na tinawag na Judas ang 18 senadors na bumuto para ibalik sa Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara. 18 senador ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing walo. yan ang reaksyon ni Marcoleta. Di umano niya maintindihan bakit sinabi ng pare na mga hudas. Pero naintindihan siguro niya nung sinabi ng ministro niya nakasama sa rally ng kapayapaan kung saan kapwa sila may binanatang politiko sa rally at walang halo daw na pamumulitika. Si Arnel Tumanan ng ministro ng Iglesia ni Manalo, Isang politiko, nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. yon, kapayapaan daw at walang halong politika. At ministro yan ng Iglesia ni Felix Manalo. Bakit may pare na nagsabing at tinawag niya sa kanyang homily na Judas? Una, kung maalala ninyo, si Vice President Sara Duterte nagpahayag na handa siyang harapin ang akusasyon sa pamamagitan ng impeachment trial. Pero makita ninyo, mga kapatid, yung mga senador judges na kaalyado niya, abay, nagmistulang abogado sa inireklamo ang huwis, ang hukom. Bakit? Kaya nga, ayon sa ilang mga senador, Senador Soto, saan umano ka makakita, kahit na si Senador Panfilo Lacson, saan ba umano ka makakita na ang judge ay magsagawa ng motion para i-dismiss ang kaso na nakasampa sa korte? Gawain yan ng defense. Pero ano ang nasa likod? Bakit kailangang ma-dismiss?
ito ang tinatalakay kasi mga kapatid sa eksperto kaugnay sa planong pag-dismiss. Pag nagsimula yan, lalabas yung ebidensya eh. Yes. Ililift yung bank secrecy laws para buksan yung bank account ng akusado. Magte-testify yung mga nasa ICC ngayon na nagsasabi siya ang reyna ng Tokhang sa Davao. No? Yung COA magte-testify para ipaliwanag yung kanilang notice of disallowance. No? Si Piatos baka biglang sumulpot para ipaliwanag kung nakuha ba niya yung pera. No? Yung nagdala ng 120 million ng mga sundalo, Yes, yung mga magpapaliwanag. So lalabas yung ebidensya. At kung lumabas, very compelling ang ebidensya, yung mga swing senators ba, boboto to acquit. No? Lalo na kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na hundreds of millions ang pumasok sa bank account na galing kay Sammy Uy, kay Michael Yang na mga drug lords at iba pa yung mga pogo lords. So, sa pamamagitan ng impeachment court, yung akusasyon ni Trillanes na may mga pumasok daw na mga milyon-milyon na halaga sa bank account, pwede yan na masagot ni VP Sara. Di mo ba? Kahit nga si Cardinal David, sabi niya, wala namang dapat ikatatakot kung walang tinatago. Tuloy natin. So, kung ikaw ay swing votes, nakita mo, naku, yari ako rito. Baka malink ako sa drugs. Yes. Kung i-acquit ko to. So game O yan, ang analysis ng eksperto sa political issue, mga kapatid. Kung sakaling may makita na mga strong evidences kaugnay sa akusasyon, sino ba na kaalyado kung matibay talaga ang ebidensya ang bubuto para ipawalang sala habang ang mga Pilipino ay nakatutok sa isasagawa na impeachment trial? Tuloy natin. danger yun eh. Kaya gusto nila hindi masimulan. Kaya nga sineset nila, inuulit ko, in limbo dahil sineset nila yung template para ito ay i-reject ng 20th Congress na actually kasama sila. No? Yes. Kaya dapat yung pressure ngayon, in 1.5 months, bago mag-convene yung 20th Congress, yung pressure ay we're watching you. Yes. No? Isusumpa namin kayo. Lalo na yung mga kabataan na nagpakita ng puwersa last midterm election. Hindi namin kayo kakalimutan. Yes. Mag-ingat kayo. No? Mag-ingat kayo. Nagsisimula na kami magising. Okay. No? Kaya yun yung dapat pressure. Dahil kung wala kang ganyang pressure, no? Yung kawalangian na yan, magpapatuloy. At saka babanggitin ko lang that the tactic right now of yung mga kaalyado ni VP Sara ay para nagbibigay sila ng mga dahilan kung bakit kailangan daw dahil daming nagugutom at yung impeachment, di naman umano yan ang pagkain na pangangailangan ngayon. dismiss. Sabi nga ni Bato at ni Bongo na sabi nila kaya nila fina-file itong motion na to ay dahil daw maraming mas importanteng problema ang Pilipinas. Walang kinalaman sa sikmura ang impeachment. No? Ayan, walang kinalaman talaga sa gutom ang impeachment. Kaya ang priority daw umano ay para masagot yung problema sa gutom. That's what you call an appeal to emotion. Okay, ngayon kung hindi matalas ang pag-iisip mo at mabilis ka lang passively na nagtatanggap ng mga naririnig mo, maniniwala ka sa ganyang appeal to emotion. Na paano naman ang mga ibang mga importanteng mga kailangan priority bills na ipapasa natin? Paano ang kaligtasan, ang kapayapaan, ang pagkain na kailangan o medikal na tulong na kailangan ng ating mga kababayan? Hindi ba mas importante daw yun? Bakit daw natin tinututukan ang isang vice-presidente? Makakatulong ba daw yan sa mga milyong-milyong mga mamamayan natin na hirapan? Nag-bycam nga sila, nag-meeting nga sila tungkol sa 200 peso wage increase eh. Yan. May bycam silang isinagawa. Pero ang tanong, yung pag-increase, na-approve ba? Kung talagang layunin nila masagot ang problema lalo na sa gutom at kahirapan. Inaprubahan ba nila? Hindi. Hindi. So ano yung mga pinagsasabi nila sa sikmura? Sahod ang pinakamalaki. Yan mga kapatid. At si Marcolita nag-react na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo at dahil ngayon ay ipinagdiwang natin ang solemnity ng Holy Trinity at ang INC na inaniba ni Senador Marcolita, isa sa mga bumabanat sa doktrina ng Simbahang Katoliko kaugnay sa Holy Trinity. At alam niyo ba na ang
mga ministro ni Felix Manalo, meron kasi silang sariling researcher, ginagamit nila ang mga aklat Katoliko at pinagchap-chap. Dami ng mga pinakita natin dito mga kapatid na ginagamit nila. Pinagchap-chap yan. At nagiging epektibo din itong taktika nila. Bakit? Naging epektibo. Dahil, una, daming mga inosente, lalo na mga mahinang Katoliko, na nadala nitong taktika nila sa pagchap-chap ng mga aklat. Ano po ba ang aklat Katoliko na pinagchap-chap nila kaugnay sa tuligsa sa ating banal na pananampalataya? Pakinggan ninyo ang ministro ni Felix Manalo kung anong aklat. Ito ginagamit nila. Kabanal-banalang 1-3. At kung wala kayong kopya dito, mapa-oo talaga kayo. O nga ano, pinatunayan pala ng otoridad Katoliko. Kaya imbento pala ng simbahang Katoliko ang Trinidad. Kaya ang Katoliko ay nag-imbento ng Diyos. Yon, mga kapatid. So, eto, pakinggan ninyo. Sasagutin muna natin ito dahil ipinagdiwang natin ang solemnity sa Holy Trinity. Na ang doktrina ng Trinidad o ang aral na ang iisang tunay na Diyos ay may tatlong persona ay hindi lamang po wala sa Biblia, kundi ito po ay kalaban pa ng Biblia. Aminado po ba ang mga nagtataguyod ng doktrina ng... Misleading talaga ang presentasyon ng ministrong ito mga kapatid. Una, kalaban ng Biblia ang doktrina ng Trinity. Asan kaya yan mabasa? Pero sinabi pa niya, aminado ba umano ang otoridad Katoliko at itong aklat na ito ang ginagamit niya. At ito talaga ang paraging marinig sa mga inosinting Katoliko na nadala sa kanilang sikta. Ang kabanal-banalang 1-3, ang Diyos ng mga Kristiyano, na ang may akda ay isang pari na si Padre Pedro Sevilla, isang paring Jesuita. Tuloy natin. Tinatawag nilang Trinidad, na talagang wala po sa Biblia ang aral nilang yan. Sa isang aklat na isinulat po ng isang paring Katoliko na nagngangalang Pedro Sevilla. Ito po ay pinamagatang ang kabanal-banalang 1-3, ang Diyos ng mga Kristiyano. Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa pahina 22, pakinggan po ninyo. Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat ng lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sabihing mayroon ng mga babala, pahiwatig o mga natatagong palatandaan ng 1-3 sa lumang tipan ay lumalampas sa salita at layon ng mga manunulat ng lumang tipan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, malinaw na malinaw po ang pag-amin ng mga nagtataguyod ng doktrina sa aral na tinatawag nilang Trinidad. Na sa matandang tipan, wala kahit pahiwatig man lang tungkol sa Trinidad. So wala kahit pahiwatig man lang tungkol sa Trinidad. Pero alam niyo ba kung ano ang iniwasan ng ministrong ito sa paggamit nila sa naturang aklat? Ito mga kapatid, pakita ko sa inyo para aware kayo sa ganitong taktika nila. Ito ang binasa niya. Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat ng lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sabihing mayroon ng mga babala, pahiwatig o mga natatagong palatandaan ng 1-3 sa lumang tipan ay lumalampas sa salita at layon
ng mga manunulat ng lumang tipan. Diyan lang siya. May karugtong, napansin ninyo. Ayon sa sinabi na natin, nagsisimula tayo sa anak sapagkat ang hiwaga ng kabanal-banalang isang tatlo ay isiniwalat lamang sa pamamagitan ni Jesus, ang anak sa makatuwid, ang pasimula ng lubos na pagkilala natin sa Diyos. Yon ang mabasa natin na karugtong. Dahil alam naman natin na ang katotohanan, the divine revelation of God was gradually revealed to us by God mismo. Bakit? Halimbawa mga kapatid, aral nila si Felix Manalo, anghel daw. Bakit? Sa lumang tipan, kahit sa bagong tipan, may mabasa ka ba na si Felix Manalo ay anghel? Di po ba imbento lang nila yan? Oh. So, may iniwasan sila, gradually revealed, na ihayag ang katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pero dahil gusto sila letra por letra, kaya nga ang kanilang doktrina, dapat bawat doktrina may katumbas na Biblia. Alam kaya nila basta letra por letra, di nila paniwalaan pag di mabasa. Etong sale na ito, Amplified Bible, iwan ko kung nabasa ba nila ang Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, na ang sabi, Then God said, Let us, close parenthesis, Father, Son, and Holy Spirit, make man in our image according to our likeness, not physical but a spiritual personality and moral likeness. So napansin nyo, may close parenthesis dito, let us, Father, Son, Holy Spirit. So ang ginamit, plural, let us make man according to our, plural, and then image, singular. Nanauna natin yung tinatalakay, mga mahal ng kapatid. Alam kaya nila na may sali na mabasa ang ganyan. Okay. Meron pa mga aklat Katoliko na ginagamit nila, mga kapatid, na dapat talaga mag-ingat kayo. Ano ba yung aklat na yan na ginagamit nila? Ito pa. Pabalik nila ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa kanilang mga pandoktrina. Ito, mga mahal na kapatid, pakinggan ninyo ang sabi ng ministro. Ano rin po ang inamin ng mga nagtataguyod ng doktrina ng tinatawag nilang Trinidad, ukol naman po sa bagong tipan? Sa aklat pa rin ito, pakinggan po ninyo ang kanilang sinasabi sa pahina 69. Ganito ang kanilang pahayag. Wala pang doktrinang formal ng banal na Trinidad sa mga manunulat ng bagong tipan. Kung ang tinutukoy natin ay isang tiyak na turo na sa iisang Diyos ay mayroong tatlong magkakapantay na maka-Diyos na persona. Napakalinaw din po ang pag-amin ng paring ito ng Iglesia Katolika Romana. Ang sabi niya, walang doktrinang formal ng Trinidad sa mga manunulat ng bagong tipan. Ayan. Pinutol na agad ng ministro, kaya mag-ingat kayo. Kung yun ang argumento na walang mabasa formal, letra por letra sa bagong tipan, bakit may mabasa ba kayo na Bible sa lumang tipan? Sa bagong tipan? Salitang Bible. Even the word Bible sa King James Version does not found in the Bible itself. Pero, ano po ba, ituloy lang natin. Pahina 69, ituloy natin sa 70. Ito ang binasa ng ministro, mga kapatid, at pinutol nila. Wala pang doktrinang formal ng banal na Trinidad
sa mga manunulat sa bagong tipan. Kung ang tinutukoy natin ay ang isang tiyak na turo na sa iisang Diyos ay merong tatlong magkakapantay na pagka-Diyos na persona. Ito. Ngunit, nandun na ang tatlo. Pinutol ha. Ngunit, nandun na ang tatlo. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu. At nandun na rin ang tatluhang balangkas. At ang tatluhang formula. At ang tatlo ay hindi tinitingnan sa kanilang kakayahan o personalidad, ngunit sa kanilang papel at misyon sa panukala ng Diyos para sa katubusan ng tao, kahit si Kristo, at hindi ang tatlo. Tuloy natin. Ang nasa sentro ng mensahe ng bagong tipan tungkol sa kaligtasan. Merong pagkukulang sa esensya, sa kaganapan ng turo ng bagong tipan kung hindi pa ipinakita na si Kristo ang kaniyang mga gawain ay matalik na kaugnay ng pagliligtas na nagkilos ng Ama at ng banal na Espiritu. Ibig sabihin na nandoon na at dapat maipakita ang trinitaryong batayan ng plano ng Diyos. Yun po. Napansin niyo ba? Ang aklat na yan ay pinagchap-chap talaga ng mga ministro. At ating sinagot ito, mga kapatid. No? Pero, alam kaya nila na kung gusto, hanap talaga nila letra por letra, salitang Triune God, babasa yan sa Biblia. Di po ba iba-ibang salin ang kanilang ginagamit? Imposible din nila nabasa ito sa Mateo Kapitulo 26, 19. Mga kapatid, sa The Voice version, go out and make disciples in all nations. Ceremonially was deemed through baptism. In the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. See, in the name of Triune God. At itong Triune God, kung balikan natin ito, diyan natin mabasa dahil para sa kanila, di paninimulaan ang di mabasa letra por letra. Pero kung tingnan natin ang Revelation chapter 7 verse 10, salvation belongs to our God who is seated on the throne. And the Lamb, our salvation, is the Trinity, to give and God the Trinity, we owe our deliverance. O, see? Di ba ba gusto nila letra por letra? Ngayon, may mabasa ng letra por letra. Pero may ginagamit pa sila na aklat, mga kapatid. Ano yung aklat na yan na ginagamit nila? Ang palaging ginagamit ng mga ministro, yung systematic theology. Okay? Pakinggan ninyo kung paano nila yan ginagamit. Ano pa po ang isang kapansin-pansin sa pag-aming ginawa ng mga nagtataguyod ng mga doktrina ng Trinidad? Sa isa pa po nilang aklat na pinamagatang God and Myself, An Inquiry into the True Religion, ganito po ang ating mababasa dito po sa pahina 118. Ang Trinidad ay isang kamangha-manghang misteryo na walang sino mang nakauunawa nito. Sandali. God and myself pala ang ito muna ang ating systematic theology. Saan po ba galing ang aral ng tinatawag nilang Trinidad? Pakinggan po ninyo, babasahin po natin ang isang aklat na pinamagatang systematic theology.
Ito po ay isinulat ni Augustus H. Strong. Pakinggan po natin dito po sa pahina 304. Ang terminong Trinidad ay wala sa banal na kasulatan. Ang pagkakakatha o pagkakaimbento ng katawagan ay ipinalalagay na gawa ni Tertulliano. Mga kaibigan, narinig po ba ninyo ang pahayag po nila? Inimbento lamang po ng isang nagngangalang Tertulliano ang terminong Trinidad. Hindi naman po siguro mahirap isipin na ang Diyos na inimbento lamang ay hindi tunay. Hindi po ba, mga kaibigan? Payag po ba kayo na ang Diyos na inyo pong paglingkuran ay inimbento lang o hindi tunay? So, yan mga kapatid, ang misleading presentation ng ministro ni Felix Manalo, inimbento lang umano ang Diyos. Di naman sinabing inimbento ang Diyos. Example, the word Catholic, the word Iglesia ni Cristo o Church of Christ was first used by St. Paul in Romans chapter 16, verse 16. Ibig ba sabihin, nag-imbento si San Pablo ng Iglesia? Dahil siya ang unang gumamit? Isip-isip naman pag may time. Madalas kasing kinukot itong referensya na nagiging diferensya mga kapatid sa ministro ni Felix Manalo, lalo na sa kanilang programang Ang Pagbubunyag. Kaya nga, naalala ninyo si Father Richmond Nelo, bunyag na bunyag, hindi naman totoo. No? Pero pinag-chap-chap. Bakit? Nabasa lang ang bahagi na ano ang nakasulat? Ito, binasa ng ministro. The term Trinity is not found in Scripture. The invention of the term is ascribed to Trinity. At Tertullian. Sino daw? Tertullian. So, hindi, at walang mabasa dito na the God, the Trinitarian God, was invented by Tertullian. Ang mabasa, the term, the invention of the term is ascribed to Tertullian. Hindi lang yan. The invention of the term New Testament was ascribed by Tertullian. Bakit? Tinanggap niyo ang Bible na may New Testament. Pero, ano po ba ang iniwasan nila? May karugtong kasi ito. Iniwasan at mahilig talagang mag-chap-chap, kaya INC. Ito ang iniwasan ng ministro. Although the conception it expresses in scriptural. See? Yun ang iniwasan na ng ministro. Basta nakabasa lang ng imbento, iniwasan itong although the conception it expresses is scriptural. Yun. Iniwasan nila mga kapatid. Kaya mag-ingat talaga kayo sa ganitong modus, no? Kaya kung balikan natin ang Bible na the Amplified Bible na ang mabasa natin sa Revelation chapter 7 verse 10, eto mabasa natin, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is in the Trinity to give unto God the Trinity we owe our deliverance. So mabasa, Trinity. At meron pang mga aklat Katoliko na ginagamit nila. Bukas itutuloy natin iyan mga kapatid. Sa paglantad kung anong mga aklat ang mga ginagamit nila. Pasok muna tayo kay Father Darwin dahil mag-schedule na may blessing ngayon, no? So, pasok muna tayo sa kay Father Darwin ngayon, ha? Bukas sa hapon, tatalakayin natin yan. Yung mga ginagamit pa ng mga ministro sa pag-chap-chap sa mga aklat Katoliko, mga kapatid. Ituloy natin. Diyan muna kung talaga bang biblical ang Trinity. Okay, pasok muna tayo.
Pasok ko na. Tapos sa lahat. Exit na kami, nandiyan ka na sila. So, maraming salamat mga kapatid, lalo na sa Panginoong Diyos. Mayroon ba tayong live bukas mo dyan do? Yung ano yes, natin? kasi wala ka namang ano baka di ka naman sa gabi, di ba? Yes. Yan. So, abangan nyo po bukas. Mga harang naman kami, parang billiard lang. Okay, maraming salamat. God bless all. See you tomorrow. Nakita niyo yung ni Jared? Tapang talaga ni Jared, no? Oo, pinasok niya yung si CJ David. Grabe. Ako ang natatakot sa kanya Nilusob, no? Grabe. Ako ang natatakot sa kanya. Nasobrahan sa tapang. Dinaig si Soriano, hindi naman yun lumalabas sa lungga Siya ngayon nagpapaano Siya ngayon mapapasok, hindi yung pumapasok ng mga lungga kasi takutin yun Nasobrahan to si Jared, grabe katapang bataa. I-pray natin si Brother Jared na sana maprotektahan siya ng kanyang anghel sa mga... matindi maginagawa niya. Kasi yun nga mga natin, may retaliation doon sa mga natin mga... Sa pag-deliverance, meron ng retaliation yun Yun pa kayang siya mismo ang baka ma-retaliate at hindi natin alam ano pwedeng gawin sa kanya. So, pray natin si Brother Jared na maprotektahan mga kapatid. No, kasi yan ang mahirap kapag walang guidance counselor. Hala lang ng ala. Lusob na lusob talaga. Lusob na lusob. Walang prino no? Sobrang katapang. Dinaig pa si David. Si David nahirapan sumagot sa tanong ni Jared. At saka marami pala talakayang nangyari pala doon sa kanilang paghaharap kasi natakot yung kasamahan ni Jared, pinatay yung camera, nasabihin patayin mo yung camera, pinatay niya. Sabi ko next time huwag niyo papatayan ng camera. Kasi kung pag sinuntok kayo sa loob, wala kayong ebidensya. Baka anong pwedeng gawin sa inyo? Kaya dapat next time, sabi ko Jared kanina, dapat next time may isa taga-live at yung iba taga-record, dagdagan mo yung cameraman mo. Yung isa taga-live, isa taga-record. Ang mahirap dun kasi bro, pag wala kang pinost mo yan, pwede kanyang kasuhan. Lalo na kung mukha niya inarap mo, wala siyang consent bro Ay, may consent si doon kasi bago sila... Kung ayaw ni CJ pag sinabing wag na, kasi pwede siyang doon. At sinabi ko nang wag na kasi without the consent of the person, hindi mo basta-basta yan makuhanan at i-post mo kasi baka tayo doon. So, ingat talaga si Jared sa mga legal matters kasi sa mga ganyan, hindi basta-basta yan. Kuha ng camera kahit kanino. Di ba nga kahit sa news, pansinin niyo sa news. Yung mga ini-interview ng mga tao, pag sinabing ayoko magpakita ng camera sa bine-blurred nila. Nire-respeto yun sa mga news. Mapansinin niyo po. Yung mga may crime, may krimen, pati yung mga suspect pa lang hindi nila naka-blurred. Di pa-blur natin kay Brother Jared. May legal dyan bro. Legal matters dyan. Kapag wala kang consent, pag sinabi niyang yung mismong sarili niya na ayaw niya magpaanot, pinilit natin dyan. Dapat kausapin niyo si Jared sa ganyan, yung mga legal matters. Pero ang tanong dyan, Brother Angel, hindi ba si Bitag ganyan yung ginagawa ng mga tao? Ginaganyan yung camera, tapos sasabihan ni Bitag tamparoso ng kamot. Yung parang dinadagpin yung kamay, wag mong gagalawin yung camera. Huwag mong gagalawin yan, mata ng bayan yan, di ba? Yung ginagawa ni Bitag, hindi ba, masabi mo doon, Brother Angel? Hindi bro, pwedeng yan pagka sinabing pag wala siyang consent talaga kahit sino. Kasi kung ganyan mangyayari, kung sabihan siya na patayan ng camera, labas na lang sila Jared sa lugar. Kasi hindi pwede siya manatili doon na naka-off ang camera. Hindi ako papayag na manatili sila doon sa loob na naka-off ang camera. Kasi kung sapakin si Brother Jared, walang ebidensya. Di ba? Yan delikado. Kung sapakin siya doon, wala siyang ebidensya. Sinabi, patayin mo yung camera, patayin niya. Kung sapakin sila bigla, di wala silang ebidensya doon. Magre-report ka, anong ebidensya mo na sinapak kita? Wala. Di ba? Kaya kung sakaling sabihan sakaling patayin yung camera, sabihin mo na lang na magpapaalam na lang kami. Kung gusto nyo nang walang camera, papaalam na kami kasi kailangan talaga nakabukas yung camera namin. This is for documentary purpose. Ngayon, kung di kayo papayag na nakabukas yung camera, talabas na lang kami.
at nakikita naman ng mga taong bayan, ng mga nanonood sa aming live ngayon, sa aming video ngayon, na ikaw talaga, umiiwas ka talaga sa tanong. Ano na lang yung gawin na lang ni Jared? Kasi kung gano'n na lang, patayan na lang ng camera, edi labas na lang sila na hindi nakapatay yung camera. Lalabas sila sa compound na nakabukas yung camera. Dapat di patayan ng camera kasi kung paano sapakin sila bigla. Meron palang si Jared, si ano pala, si CJ David, isa sa kanyang member doon sa kanilang relihiyon, gusto sapakin si Jared, alam niyo 'yon? Hindi. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Saan ba pinost si Jared 'yon? Wait lang. Tanay ko ito sa pinost si Jared 'yon, eh. Sabi nga ni Jared Gapon, may isa na na gusto siyang batuhin ng bato. Yung mga born-again. Nagalit sa kanya. Ito. Pakita ko lang, ha. Ito ay post ni Jared sa kanyang Facebook. Ito post ito sa Facebook niya. Ito yung nagsabi na yon. Ayan, itong taong ito si John Bernardo Grego. Yan. Ito yung sabi niya kay Jared, arrogante kang bata ka. Puro ka kayabangan dong, sarap mong sapakin. Lakas tama mo. Dong, adik ka ba? Yun yung mga niya. Yung kanyang mga messages kay Jared Almazora. So, member ni CJ David Texon, ganyan pala mag-chat kay Jared, sarap mong sapakin. Hindi pakitang tao lang tong mga taong ito. Yan sa akin lang ganito, wag na wag siya magpapatay ng kamera. Dahil pag sinapak siya bigla doon, wala siyang ebidensya. At saka hindi naman sila pumapasok na hindi nagpapaalam. Sa pinto pa lang, kakatok na yan, pwede ba makausap si J. David? Pinapasok siya naman. Tingnan mo yun sa video, di ba? Pinapasok naman siya, naka-open na yung camera pagpasok nila. Yun. So, kailangan talaga magpaalam bago pumasok. Hindi yung bigla-bigla papasok. Doon sila lugi doon. Kailangan magpaalam muna sa pinto pa lang, nagpaalam na sila. Kapag sila pinapasok, okay na yun. Pag sinabi patayin yung camera, mag-out na lang kami. Pero wag na wag niyong tatakpan yung camera namin. Hindi maganda yun. Si Bitag nga, pag tinakpan mo yung kamay, tatapakin niyo yung kamay mo, eh. Sabi niya, wag mong takpan yan. Sabi mo ni Bitag, tatamaan ka sa akin, wag mong takpan yung camera. Mata ng bayan yan. Di ba? Si Bitag, yung police na yung nagdokumentary sila doon sa drug racing ng mga tricycle, yung kanilang camera, kinumpis ka. Tapos, pinuntahan ni Bitag, labas niyo yung camera. Tagal labas ng camera ng pulis, Quezon City Police District yata yon, QCPD. Tapos sabi niya, labas yung camera. Tagal labas yung camera. Talagang sundan talaga niya. Talagang grabe, tapang talaga ni Bitag. Nang inilabas yung camera, may sira na. Yes, Brother Wendell. Good evening, Brother Wendell. Nagsalita rin. Sa mga ganyan kasi, totoo na dapat may kamera, no? At may kasama dahil may karanasan ako na sa ganyan. Pero iba yon dahil kung maalala yan, nasa online ang balita niyan sa inyo GP dahil pinadalan talaga ako ng mga pulis sa Camp Crame para mag-investigate dahil ang nagiging kasagutan ko at ang kaharap ko talaga ang hippie ng di ko lang pangalanan, ang hippie ng CIDG dito noon, no? Tinatalakay ko kasi sa issue sa radyo ang kaugnay sa dynamite issue sa Panggilbe. Dahil may nahuli sila sa ibang lugar, kini-question ko, bakit dito sa Osamis wala kayong nahuli? Bakit nakaabot kayo sa ibang lugar? Nagalit pala. Tinawagan ako na magpunta doon sa kanilang office. May recorded talaga ako. Pero nakita niya yan. Inagaw niya yung recorded. Ang problema, ako lang isa. Winasak talaga niya. Kaya nagkasugutan kami sa loob.
Sabi ko, alam mo ba na yung recorded na yan na winasak mo ay sa simbahan yan? Sasabi niya, sasampahan mo ako ng kaso. So, puro mga miyembro ng CID dyan doon, ako lang isa. Tapang pa naman. Ako lang isa. Tinalo si Jared. Si Jared, marami kasama si Jared eh. So, yung hippie, humingi ng tawad dahil nawasak talaga. Babayaran daw umano niya. Pero, dahil meron tayong organization sa media at national organization, yung Inyo GP talaga, National Union, nagpadala ng police colonel para mag-imbestiga sa pangyayari namin. No? At hinihikayat ako na sampahan talaga ng kaso ang hippie. Sabi ko, ang problema ngayon, wasak ang recorder ko. Walang ebidensya. Wala akong kasama. Mga pulis raniya ang nakakita sa pangyayari. So, kailangan talaga sa ganyan, kahit meron tayong mga abogado na ibigay, may ebidensya. No? Siguro, maniniguro talaga. At huwag niyong gamitin yan na taktika sa iglesia ni Manalo. Anong tawag mo, Brother Wendell? Ano ang payo mo dito kay Brother Jared na masyadong matapang, talagang lumulusob? Nilusob si ano. Alam mo, Brother Wendell, nilusob niya si CJ David? Nakita ko. Anong advice mo dyan, Brother Wendell? Ano masasabi mo? Meron tayong yung sinabi sa principle of business. Ano yung principle of business? Plan your work, work your plan. Huwag agad-agad lumusob. Yes. Baka delikado. So, planuhan mo mabuti. Ginawa kasing ang sa akin kasi parang ginawang battleground ba na nanlusob. May guidelines, kailangan may guide siya. Sana kahit sino mga lawyer niya na pwedeng gawin yon, especially sa mga yan, may mga lawyer din yan. Ang mangyayari kasi yan, pag ang mga ibang sekta, gumamit na yan ng mga lawyer, especially legal matters, delikado si Jared dyan. Kahit sabihin mong hindi siya trespassing, pwedeng gagawa ang lawyer ng kaso. And mas maganda siguro i-guide natin siya na bago niya gawin ang mga bagay, siguro magtanong niya siya muna sa mga lawyer natin. Brother Angel. Father Darwin siguro bago niya gawin yan, baka yung mga lawyer na kakilala ni Father Darwin bro, sabi mo tawag siya. Kung ito yung ginagawa niya at gagawin niya yan tuloy-tuloy Kung itong ginagawa mo dyan, may mga legal basis ba na pwede siyang kasuhan? So kung wala, mag-ask siya ng advice sa mga lawyer natin dyan para mas sigurado yung mga galaw niya, mga legal. Kasi alam nyo, ang kalaban dito, hindi naman sila yung kadiliman. So demonyo kalaban dyan, mataktika yan. Maraming pwede gumawa ng dyan wala siyang lawyer. Tayong katulad niyan ng mga CFD, may Father Darwin, may lawyer yan. Kahit sila magkaso, kahit sila gumawa ng may lawyer yan. But Jared, walang lawyer. So to protect him siguro bro Jando, pwede mo siyang kausapin at bago niya gawin ng mga yan, bago mahuli ang lahat, mag-seek siya ng advice sa mga lawyer ni Father Darwin. Bago niya ituloy yan, at least mayroon siyang alam sa batas. Lalo na sa gobyerno, bro. Delikado yan, no? Hindi, kasi imbis na kung lahat yan legal, bro, yung gagawin niya, pwede siya magtagal sa ministry. Ang problema, pag lahat yan, kumbaga, lusob ka na lusob, wala kang armas, wala kang protection, sabi nga, no? Puro ka lang baril ng baril, wala kang protection. So, hindi ka magtatagal sa ganyang bro. Siguro mas maganda i-advise mo sa kanya, mag-ask siya ng help, legal advice sa mga lawyer ni Father Darwin bro Jando. Para safe naman yung bata. Bata pa yan agresibo pa ba? Agresibo pa. Agresibo nga masyado Agresibo, yes. Sa akin dapat always daanin sa pakiusap kung gusto ng talakayan. Ganun dapat. Hindi yung ganyan kasi una hindi kasi turo ng simbahan na lumusob ka
Ituro ng Yun lang simbahan na sabi niya lusubin kapag mo may yung, nagtatanong, lusubin diba? mo yung, lusubin mo Maging yung, handa ka. maging handa ka Oo, dapat, hindi hindi yung yung lulusob ikaw yung ka, lumusob. No, so masyadong agresibo talaga at ako yung natatakot sa safety niya. At yun nga sabi ko sa ano nga, 'di ba, sa deliverance may retaliation eh. Ano pa kaya yung kaharian mismo ang lulusobin mo? Yan kaharian ni Satanas yan, hindi naman yan basta lang sekta na walang pakialam ang demonyo diyan. Kaharian ni Satanas yan. Sa tingin mo pag na ano mo yan, walang retaliation diyan, yan delikado. Yan ang inaano ko na delikado kasi okay lang sana kung malalakas tayo at kaya natin harangin yung mga malalaking tao. Kung paano kung hindi? Mababalian lang tayo ng buto niyan. Basta legal matter, bro, John. Wala siyang lawyer, protection, na delikado pa rin. Isa pa yan, isa pa yan. At kaya maigi sana ma-advisean si Jared na maigi, wag masyadong aggressive. Daanin na lang niya sa mga yung mga hamon, yung hahamunin siya, didebatin nyo na lang. Wag yung manglusob kasi papasukin mo sa area niya. Pangit. Wala kang dyan. Pagka ginalaw ka dyan, bro, tinanggal yung camera mo, ginalaw ka dyan, sasabihin trespassing yan eh. So, anong chance mo yun nasa bro, loob ka? Yun na nga bro. Before sila pumapasok, naka-on na yung camera, yung kanilang pagpapaalam sa pinto. Ayan, pumasok si Bro Jared, bro. Ayan. Yung kanilang pagpapaalam sa pinto is naka-video naman yung kanilang pakiusap na maaari bang makausap, naka-video naman lahat ng yun. So, dapat talaga, bago sa pumasok talaga naka-on na yung camera, hindi pwede patayin yung camera. Kasi yun na nga, kung sakaling masapak si Jared doon sa loob, at least may ebidensya. Kaya sabi ko sa kanya, dagdagan mo yung cameraman mo. Yung iba nagre-record landscape, yung isa naman nagre-record ng live. Kung sakaling ibato nila yung isang camera, yung isa naka-live naman, nakita nila yung pagbato ng kaya, yan ang ginagawa nila sa loob. Pero yung pagpasok, dapat nakadokumentary ang pagpasok nila na talagang nagpaalam. Based naman sa video na pinakita, nagpaalam naman sila. Bago sila pinapasok. Brother Jared, good evening sa iyo, Brother Jared. Para marinig natin ang side niya, just to protect you, Bro Jared. Hello, magandang gabi sa atin mga kapatid at sa mga sumusubaybay ng punto-punto ay kay Bro Angel, Bro Jando. Hello, bro. Kumusta ang magiting? Yun, pinuntahan namin si si Texon David, kauuwi lang namin kasi hindi ko talaga matikot yung binabato niya sa simbahan, bro. Yung yung nga pinag-usapan namin dito, Bro Jared, ikaw, pinag-usapan namin kung may safety ba yung ginagawa mo. Kaya humihingi kami ng kay Brother Wendell, opinion kung tama ba yung ginagawa mo na ganyan kasi may yan bro, may kaakibat na panganib. Sabi ko nga na sa sa deliverance mayroong retaliation. Retaliation. Talagang gumaganti ang demonyo. Paano na lang kaya yung lulusobin mo ang kanilang kaharian? So, double ingat. Double ingat tapos kinakailangan pag-isipan mo ng maigi kung hindi ka madidihado or kung baka biglang kasuhan ka, kaya mo bang ipagtanggol sarili mo? Wala namang problema na talagang ipagtanggol natin ang pananampalataya kasi gawain natin, pero iba pa rin yung lulusob tayo, Brother Jared, para lang itama yung isang mali na ipinapakalat. So, double ingat ka, bro, kasi syempre concerned din kami sa'yo kasi baka anong mangyari sa'yo, hindi natin alam, sa mga darating na panahon. Baka masanay ka sa ganyan, make it sure lang na kaya mo panindigan yung sarili mo, kaya mong ipagtanggol, lalong-lalo na kapag dating sa mga kasuhan. Kasi may mga kamera-kamera kasi, at yan ang pinag-usapan ngayon dito, baka may mga kasong ihain. So, hindi naman namin may pagtanggol ka, bro, sa anumang aspeto kasi nandyan ka, nandito kami. So, ingat lang, bro, Jared, maganda na naipakita mo, natarantayan si David Dixon, pero yung paglusob talaga, Bro Jared, medyo doon kami nag-aalala sa iyo, Bro Jared. Yung bro, bago kami pumasok, naka-record lahat yan, winelcome nila kami. May katunayan, yung inupuan namin upuan, mayroon nga mga sobre, may tight sa ino-offering eh.
Bale, pinayagan naman kaming mag-record, tas nung paglabas ni CJ Texon, nakapag-picture pa ako, tanda lang na hindi kami ng gulo. Sinabi lang ni CJ Texon David na nang gulo kami nung hindi na siya makasagot sa tanong. Kalmado kami lahat. Yung usapan namin, yung tanungan, lahat yun maayos at alam ni CJ David sa sarili niya yun, mga kapatid. Dahil unang-una, nakapagpa-picture ako dahil kung nanggulo kami, hindi sana makikipag-selfie yun. Baka suntukin pa ako nila. Correct. Yun nga, nakipag-selfie ako at sabi ko, Pastor, pwede bang mag-video for documentary lang? O sige, walang problema. O yun, nag-video ko. Kaya, nung pinapatay na, pinatay na nito ni Bro Mago ang camera dahil wala naman tayo magagawa. Dahil kung gagamit sila ng batas, alam na. Pero kung aral sa aral, ikaw, CJ Texon, huwag tumigil ka na sa paninira mo sa simbahan. Pag inulit-ulit mo pa yung paninira mo sa So wala kayong na-record, wala kayong na-record doon sa pinakabuod ng pag-uusap niyo, bro, na wala. Yung pag-uusap, yung saktong natigil na, wala, pumasok na siya sa loob no, nung namatay na yung camera, pumasok na siya sa loob. Kasi talagang makikita mo sa gesture niya, ninenervyos siya, bro. Ang ginagawa na lang niya, dumadampot na lang ng cellphone, tapos nag-i-scroll na lang, ewan ko kung anong classic ini-scroll nun sa cellphone niya. Kaya ang sumasabat na lang yung asawa niya. Ang sabi may asawa na ba yun? Pero bro, may anak. Meron na pala. Kaya ang sinabi ko noon, manahimik po kayo. Ang sabi ni Pablo sa 2:11 ng unang Timoteo, in-Englishan ako. Ba, nag-English, sabi, you don't know the context. No, I know the context. That's why I quote that verse to you. Sabi ko. English pala. Tapos na, pumasok na si CJ Texon David. Sabi ko, sige po, Pastor. At God bless sa inyo. Tanda lang po yan, hindi po kayo makasagot sa tanong. Kaya tigilan nyo na yung paninira sa simbahan kung hindi nyo naman kaya palang panindigan. Tapos yung isang pastores rin nila, yun, kinamayan ako, yung peace bomb, tapos nakauwi na kami. Sa awat tulong. Ayan, sa awat tulong ng Diyos. Mabuti naman kung ganun yung pinakabuod na nangyari, Brother Jared, no? Kasi nag-aalala din kami, no? Baka saan umabot yung panghahanting mo sa kanila. Basta bro, ingat palagi bro, no? At meron siyang bagong target naman, Brother John Ray. Sino naman? yung na-feature ni Brother Romel Palma, yung payat na medyo singkitin. Payat na medyo singkitin. Anong pangalan? Sino, Brother Jared? Telestay, bro. Ay, hindi ko kilala yan. Basta bro Jared, ingat ka palagi bro. Yung tinapik mo nun sa bro, yung sa Rapture. Ay, si Telestay! Yun. Ayan, bro. Yun ang next target. Yun ang next target niya. Basta Brother Jared, ingat palagi. Yun ang namin sa iyo. Ingat, dapat nasa tama yung paglusob mo at kung maaari, ma-dokumento mo talaga yan at bro, communication talaga ang dapat bro. Through message. I-message mo siya bago ka pumunta doon. Yan ang pinaka-best way na makaroon ka ng safety sa sarili mo, bro. Hindi mo talaga pwede sabihin na okay lang at walang mangyayari sa'yo. Tandaan mo, kaharian ni Satanas yan. May retaliation yan, Brother Jared. Yan ang palagi mong tandaan. Hindi gaganti si Satanas. Kaya nga may tinatawag na retaliation eh. Gaganti yan, Brother Jared. Kaya ingat. Tsaka bro, nung umalis kami, naiwan pa namin yung tinapay doon sa loob ng kapila. Hindi pa namin nakuha eh. Ano yung tinapay na yun? Tsaka ang Brother Jared, yung sinabi ko sa iyo dagdagan mo yung cameraman mo. Dapat may nakatoka sa live, may nakatoka sa record para kung sakali na anong mangyari, at least lahat ng mga anggulo nakuha na ng camera. Tsaka kanina bro, nung nagdodoktrina, kasi sinubukan ko lang magtanong dun sa ministro ng INC. Pero kasi kanina nagdodoktrina dun sa may Calabro JB sa Manila. Ang ginawa nung hindi na makasagot, nagdabog, bro! Nakuha na niya na video. Hindi ko na namin binidyo kasi lobat na, kaya hindi ako makapag-on rin ng camera kasi nagiinit yung cellphone. Ang tinanong ko sa kanya, sa 2028 po ng 1 Mr. Ministro, sino po yung sinabihan ni Apostol Tomas na Panginoon po, Diyos ko? Ikaw po ba si Manalo o si Kristo? Sabi, hindi naman kasi Kristo yan eh. Sabi, kung mabasa ko po Mr. Ministro, na ang nasa 2028 ng 1, ang sinasabihan ay si Kristo at si Kristo ay sumagot at hindi si Manalo.
Tapos bigla nang umalis. Bahala kayo, itatapi ko sa doktrina yan. So, hindi lang na-record, pero yun, sa awa tulong ng Diyos, nakaano naman. Kasi pauwi na kami nung bro, nakita ko kasi nagdodoktrina. Tinanong ko lang, pwede naman daw eh. Yun. So, basta Brother Jared, magdoble ingat ka sa bawat kilos mo. Kung gusto mong sila, pasukin sila, dapat dokumentary lahat. Mula sa pagpapunta pa lang, hanggang sa pagpasok nyo, pagpapaalam sa pinto, pagpasok, and then pagkausap, dapat hindi nakapatay yung camera para doble ingat tayo, lalo na yung may nagsabi sa'yo sasapakin ka, dapat doble ingat ka dun. Okay. So, Brother Jared, yung bang huling... Bro Jando, yung nagsabi ng sasapakin ako, ano pala yon? Senior Reverend Pastor. No? Yun yung Senior nagsabi. Reverend Pastor na pala yan? Most senior Reverend Pastor ng... pinaka. Ayun ang yung sinabing susuntukin daw. Sabi ko, Sasapakin daw pumunta siya. kayo. Ayun nga bro ang Kaya wala naman tayong magagawa kung yun ang emosyon nila. Tanda lang yun. Sa bagay, Brother Jared, kung titingnan natin ang buhay nila San Pablo, alas mamatay na nga sila sa kabubugbog eh. Ayun nga bro. Okay, so ating bigyan ng pagkakataon muna bago natin ibalik kay Brother Junre sa kanyang huling mensahe at pasalamat. Ating muna ibigay muna kay Brother Jared muna sa kanyang huling mensahe at pasalamat. Brother Jared, ikaw muna mauna bro. Ayan mga kapatid, patuloy lang tayong magkaisa, isang pananampalataya, huwag tayong magpaksyon-paksyon gaya ng MCGI dahil gawa ng laman nyo sa 5:19 ng Galacia. Katunayan, mayroon na silang Area 52. Nako, todo atake si Soriano sa simbahan. Yan, kang mga pare nag-iinom. Hoy Soriano, Daniel Rason. O tignan mo yan, meron kayong Area 52 beer house, mas malalayan dahil lahat ng Kalayawan, kabaklaan nandiyan. At ang sabi ni Pablo sa 21, sinong nagsisipagsanay ng ganyang mga bagay, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya maghunos dili kayo. Lalo na kayo mga KNP pati ikaw, Mel Magdaraog, maghunos dili ka. Kaya ang mensahe ko mga kapatid, patuloy lang tayo, makipagbaka tayo at magkaisa tayo. Gaya ng sabi ni Pablo sa 4:5 ng Epeso, sa pamamagitan ng pag-ibig. Dahil ang sabi sa 13:2 ng unang Korinto, ang sabi ni Pablo, kahit mapalipat niya pang bundok, kung wala siyang pag-ibig, wala siyang kabuluhan. Yan ang masasabi ko mga kapatid at salamat sa Diyos. Yun, thank you sa iyo Brother Jared. Ating ibalik kay Brother Junre para matapos Brother Junre ang kanyang huling mensahe at pasalamat. Brother Junre. Nalala ko lang yung dating live ni Brother Jared, pinagtanggol na yung mga LGBTQ, sabi ni Brother Jared, kaya tayo mga LGBTQ. Teka, bakit tayo? Sinali yung sarili niya. Doon ako tawag-tawa eh. Sabi pa naman niya, kaya tayong mga LGBTQ. Tapos sabi niya, bakit tayo? Yun, at narinig natin yung part ni Brother Jared, no? Well, mga kapatid, kung titingnan naman natin ang Biblia, si San Pablo talaga hindi takot mamatay yun. Pero panahon kasi yun ng mga apostol at syempre tayo ngayon, no? Ingat pa rin tayo. Brother Jared, doble ingat, no? Kung ayaw natin siyempre magkaroon ng iskandalo. Ingat Bro Jared, dapat always ka mag-ask ng permission, ha? Huwag yung lusob lang ng lusob kasi baka hindi ka na makalabas. At God bless you Bro Jared at maraming salamat mga kapatid. See you tomorrow, same time, same place. Back to you Bro Jando. Okay, Brother Wendell naman, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay at sa mga kasama natin. Kita-kita tayo sa Umaga kami nag-start ngayon, 7 p.m. kasi 7:30 pa rin pumasok. Okay, so atin na may bigyan ng mga yon kay Brother, Christian. Christian, nandiyan ka pa? Gising ka pa? Talagang tulog na. Okay, brother, bago ko muna ibigay pala kay Brother Angel pala muna. Ito muna, kumusya muna tayo. Brother Darwin, pasok. Hello mga kapatid, magandang araw po. Dahil napalawak din natin yung
through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At wala po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong dayusisan, maraming dayusisan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, Brother Angel. Ikaw naman, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat unang-una pa sa Diyos, sa kanyang lahat ng kalwalhatian, pangyarihan ng kalwalhatian magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. At ang last verse po natin, paalala po lang po sa lahat at kay Bro Jared, no? Unang Korinto nga, chapter 14, verse 33, Bro Jando. Unang Korinto, chapter 14, verse 33. Yes, bro. Tingnan natin. Sabi ang ganito. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagdadala ng kaguluhan kundi kaayusan, tulad ng nakaugalian sa lahat ng iglesia ng mga pinabanal ng Diyos. So sa ibang salin dyan, bro, sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan. So ayusin pa rin natin, no? Although we're trying our best, no, to kumbaga, 'di ba, to protect our church. But still, no, meron pa rin kaayusan dapat dahil ang Diyos ay kaayusan. So tingnan mo rin ang no, dapat mag ano ka rin, Bro Jared, no, payong kaibigan, payong kapatid. Mag-ano ka rin, mag-ask ka rin, mag-seek an advice about legal matters kasi nasa gobyerno pa rin tayo. Natandaan po natin, even sa aklat ng Roma, no, sabi ng mga apostol, dapat magpasakop tayo sa gobyerno rin. So may batas ang gobyerno. Pagdating sa paglusob na ganyan, Bro Jared, may batas ang gobyerno. Igalang din natin yun. We need to respect. Bakit? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Sabi ni Jesus, ibigay mo kay Cesar para kay Cesar. No? Ibigay mo sa Diyos para sa Diyos. In other words, dapat maging ano tayo pa rin. Ayusin natin. Tingnan mo rin yung mga legal matters na ginagawa mo, kapatid. Mas safe tayo doon, mas doon nalulugod ang Diyos. No? So, doon makikita yung kaayusan by means of make sure na nasa lahat yon, no? Lahat ng gagawin natin po ay legal sa gobyerno kasi biblically kailangan din tayo magpasakop sa gobyerno, kapatid, no? Pagpapaalala lang po yan. So sa ating ebanghelyo kanina, napakaganda, Trinity, no? Pagpapaalala po sa atin lahat, ang Diyos, no, sumasa atin. From Matthew chapter 1 verse 23, maalala nyo, no? Ibig sabihin ang Emmanuel ay Diyos ay sumasa atin. At later on sa ebanghelyo, ako'y sasa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. So hanggang ngayon po, tandaan po natin, yung banal na santatlo, nasa atin lahat yon. Kaya madalas tayong, di ba, madalas nating sinasabi, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, good night everyone. Good night, Brother Angel, sa lahat. Bukas, kita-kits po tayo ulit bukas ng gabi sa ating Monday night doctrinal talakayan. Sana